Nang sumalang na ang girls, si Sofia ang nagbasa ng sulat ni Joaquin. I love you guys so much. I miss you all. Too much testosterone here. Jokes aside, nagpapasalamat talaga ako na nandito kayo. Men can't live without women. Come back. Na-excite po ko, kuya. Kasi gusto ko rin pong malaman kung ano yung gusto nilang sabihin para sa amin. Maya-maya pa si Lela ang nagbasa ng sulat ni Rave. To all the girls, pasensya na kayo sa mga naging actions namin. Alam ko sobra kaming nakaka-disappoint. Kaya gusto ko magpasalamat sa inyo dahil inintindi niyo pa din kami sa kabila ng mga nangyari. Hayaan niyo sana ako / kaming boys na bumawi sa inyo at maitama ang aming pagkakamali. Sana wag niyo maisip na binabaliwala namin yung mga sinasabi niyo. Thank you, girls. Love y'all. Hihi. Meron pa! Ashley! I just wanted to let you know na you really genuinely make me happy. Kaya sana paglabas natin, maituloy natin kung ano meron sa atin ngayon. I'm really grateful to have you in my life. Keep going. My big winner. Nabigla lang po kami, kuya, na halos the same kami. Nakakataba po ng puso. Dear girls, thank you for being the angels of this house. Oh, thank you for making my family much bigger. And I will always be here as a leaning shoulder, a helping hand, a Miggy boy, a Miguelito, or simply as Miguel. I'll be here, and that's a promise I can keep. Sumakto naman ang sulat ni Fred kay Princess. Our dearest girl housemates. I couldn't sleep last night because I know that we can't see y'all tomorrow. And I'm not sad anymore because I know to myself that our bonding moments was real and I'm trying my best to understand each one of you. To this one awesome girl I met who is really sweet, caring, beautiful, and amazing personality. Don't worry about getting me a present because all I want for Christmas is you. Si Crystal naman ang nagbasa ng sulat ni Lee. There's one person na meron akong gustong kausapin, that would be you, Carmel. If given the chance to see you, I would take it because I want to make things right with you. And I wish if ever man na nawala ako dito sa bahay ni Kuya, at least maayos ko lang to with you. Kasi para sa akin, yan ang pinaka-importante. Ngayon na kailangan ko isettle at wala nang iba. To all the girls, just know I am always one of your biggest fans in life. And I will always pray for you guys. From Lee. Siyempre, kuya, na-touch din po, kuya, yung heart ko po. Kasi, nag-sorry po talaga siya, kuya. And naramdaman ko po na sincere din po, kuya, yung pag-sorry niya po. Ang sumunod namang sulat ay nagmula kay Inigo. Dear girls, I hope that one day my sister grows up to be as strong, understanding, respectful as you girls. I'm looking forward to getting closer to you guys as well. Not just here in the house, but even once we get out. And I pray that you all stay humble and passionate for what you love. Naramdaman ko po yung puso nila, naramdaman ko po kung gaano nila kami na-miss at kung gaano nila kami pinapahalagahan. Housemates, sa mga oras na kayo ay magkahiwalay, naway mas napag-isipan ninyong mabuti ang mga bagay na naging sanhi ng inyong hindi pagkakaintindihan. At sana ang mga regalong inyong natanggap ay maging simbolo ng inyong mas pagkakaunawaan, lalo na ngayong Kapaskuhan, kung saan ang pinakamagandang regalong may bibigay natin ay ang respeto, pag-iintindi at pagmamahal. Kaya naman, mula sa sandaling ito ay tinatapos ko na ang inyong paghihiwalay. Muli kayong magiging isang grupo. Sobrang saya ko po, kuya, kasi na-miss ko po talaga silang lahat, kuya. Ako, mostly talaga learned from it. Sobra akong natuwa talaga to see Carmel's face nang happy siya to see us din. Sobrang happy lang din po, kuya. And dun ko talaga po na-realize na nakakamiss din po pala talaga sila. Ilang sandali pa si Lee nilapitan si Carmel.
Caramel! Uy, guys. Happy po ako, kuya, na wala na din pong awkwardness dito po sa loob ng bahay niyo po. And feeling ko nga po, kuya, mas lalo pong nag-grow and mas lalo pong naging strong po yung relationship namin to each other po. She gave me a big hug, I gave her a big hug, and in that moment, yung sorry ko talaga, yung ibang klaseng sorry talaga. Yes, thank you so much, Chris. Thank you. Thanks for reading my letter. Of course. Dere, I hope I gave justice to your letter. I hope I read it well. Yeah, you did. That was amazing. Thank you. Wow. You guys okay? Yeah. Are you guys? Hey. Bro, emotional. Bro is emotional. Matapos ng kanilang reunion, magkahiwalay na kinausap ni Kuya ang girls at boys. Gusto ko kayong kumustahin matapos ang pinagdaan ng issue at nangyaring panandaliang paghihiwalay ninyo. O, kumusta na ba kayo? Naging mas close po kami sa kanila at na-miss po talaga namin sila. Para sa akin po, mas natuto po ako sa mga feelings po ng babae. Mas naintindihan namin yung kung saan sila hindi komportable. Parang that was the perfect opportunity po, Kuya, to reflect on our actions. Talagang hinarap po namin yung mga problems namin, yung mga mistakes namin, Kuya, and we're really gonna grow from it na po, Kuya. Nagpapasalamat din ako in a way na nangyari yun dahil mas nakatulong po to be a better man. Pero ang mas importanteng tanong, dahil sa mga nangyari nga, kamusta na ba ang pakiramdam ninyo tungo sa kanila? Kuya, personally, I'm very, very happy. Kasi, Kuya, I really saw the change. I'm very grateful, Kuya, that they opened their ears and inopen po nila yung puso nila, Kuya, na intindihin po kung saan po ako or sila ay nanggagaling, Kuya. They took it in a way that could help them be a better person, Kuya. Sinapuso nila, Kuya, hindi para magalit sa amin or para ma-feel nilang iniinsulto namin sila. Pero, Kuya, they took it in a way that made them appreciate us more because we're being honest towards them, Kuya. Naramdaman ko po yung respeto nila, kuya, kasi nung na-call out po namin sila, kuya, sabi ni Crystal na hindi po nila masyadong dinamdam yun to the point na sasama po yung loob nila. Pero inaccept po nila yon para po mag-improve po sila, kuya, as a human being, kuya. Girls, nais kong sabihin na tama ang inyong ginawa sa pagsasabi ng mga pagkakamali ng mga boys at hangad ko ang kanilang pagbabago para mas maging mabuting tao. Gusto ko ding malaman ninyo na prioridad ko ang inyong kapakanan. Makakaasa kayo bilang kuya ninyo na lagi ko kayong poprotektahan dito sa aking bahay. At habang nasa pangangalaga ko kayo, ang bahay ko ay isang ligtas na lugar para sa inyong lahat. Thank you. I assure you that this is your safe space. Kaya naman, umaasa din ako para mapanatili natin ito, patuloy kayong magiging bukas at tapat sa akin. Yes, kuya. Boys, alam ko na nabigyan ninyo ang inyong mga sarili ng sapat na oras para mapagnilayan ang mga nangyari, ang mga nararamdaman ng mga girls. Naintindihan ko na nagsimula ang lahat ng ito sa biro. Masaya man ang makipagbiro, ngunit tulad ng lahat ng kasiyahan, ito din dapat ay may hangganan. Alam ko mahalaga ang boundaries para sa inyong henerasyon
bahagi ito ng inyong pinaniniwalaan about mental health at pagbuo ng respeto at consent sa healthy relationships. I know that. At dahil dito, ang mga hindi nararapat na biro ay walang lugar sa bahay ko. At isang bagay na kailanman hinding-hindi ko pahihintulutan o palalampasin. Alam kong hindi nyo intensyon ang manakit o mangilang, pero mas pinapahalagan ko ang pagtanggap at epekto nito. Kung kaya, binuksan ko agad ang diskusyon para matukoy, mapag-usapan at maitama ang nangyari. Boys, alam ko naman kung gaano ang pagpapahalaga ninyo sa mga girls. May mga kapatid kasi kayong mga babae at mga nanay na mahalaga sa inyo. Ang nangyari ay isang pagkakamali na sa palagay ko ay maaaring maituwid sa pamamagitan ng tamang komunikasyon, paglilinaw at paggabay, lalo na sa mga kabataang tulad ninyo na patuloy na natututo tungkol sa respeto at limitasyon. Naninindigan din ako na hindi kailanman mapagbubuti ang sitwasyon ng mabilis at marahas na panghuhusga. Kaya, boys, makakaasa kayo na lagi ko kayong gagabayan dahil mahal ko kayo. Love you, kuya. Love you, kuya. Love you, kuya. Kasabay nga ng kanilang muling pagsasama ay ang mahalagang paalala ni Kuya para sa mga housemates, lalong-lalo na patungkol sa pagkakaroon ng healthy boundaries at ang halaga ng accountability sa lahat ng kanilang ginagawa at sinasabi na pwedeng makaapekto sa kanilang mga kasama. Alam naman natin, Ate B, yung usap-usapan ngayon online tungkol sa mga kaganapan sa loob ng bahay at yung issue na ito ay hindi pinagwawalang bahala ni Kuya at ng programa. Importanteng bagay rin na nabuksan yung ganitong diskusyonan para maging learning experience ito, hindi lang para sa housemates, kundi para sa ating lahat. Yes, marami talaga tayong natutunan. Tulad nga na sinabi ni Kuya, ang mga hindi nararapat na biro ay isang bagay na hindi niya pahihintulutan o palalampasin at lagi niyang sinisiguro na ang kanyang bahay ay isang safe space para sa lahat. At huli, si Kuya kilala niya ang kanyang mga housemates na sila ay mga kabataan din na at this point in their lives nangangailangan ng paggabay, hindi paghusga, lalo na sa mga pagkakataong ito na sila ay nagkakamali. Kaya naman, naway tuluyang natutunan ng ating mga housemates ang leksyon sa lahat ng mga naganap. Grabe talaga. Ang daming nangyari, kaya babati muna na tayo ng Hello Philippines and Hello World! At syempre, magandang gabi mga kapuso and kapamilya. Pero nga, Ate B, kung muling nagsama-sama ang ating housemates sa loob ng bahay ni Kuya, meron namang magpapaalam ang kanilang very special house guest si Shuvi. Paano kaya nila ginawa ang kanilang send-off? Panoorin natin. Maya-maya pa, ikinatawag ni Kuya sina Lee at Lela sa confession room. Lee at Lela? Hello po, Kuya! Sarap mag-bonding na ulit, na kompleto ang lahat. We're very happy to be together po ulit. Dagdag mo pa na meron kayong bisita na nakakabanding niyo ng lahat ng sabay-sabay. Si Ate Shuvi, ang bilis po namin siya naging close, Kuya. Ako po, sobrang attached ko na po kay Ate Shuvi. We had some deep conversations na rin po, I'd say. Nais kong ipagbigay alam sa inyo na ngayong araw ay lalabas na siya ng aking bahay. Kayo ang nais kong maging punong abala sa pag-alis niya. Ano bang pwedeng gawin? Mag-give back kung ano yung ginawa ni Shuvi sa atin. Siya yung naging tulay para to get the whole gang together again. Naisip po namin na gumawa po ng talk show for her. Parang in a way, magiging tribute na po to for her. Samantala, ang pinag-uusapan na si Shuvi nagsimula ng magligpit ng kanyang gamit sa girls' bedroom.
Pagbalik sa mga kasama, sina Lee at Lela pasimple ng sinabihan ang housemates. Kasi mamaya, aalis na si Ate Shu. Merong fishbowl, andun natin yung pangalan natin. Kung kanino pangalan mabunot niya, magbibigay ng short message. Could be performance, could be a gimmick. Mag-show ng skills, basta magpakitang gilas. Anything that would make her feel special. Ilang sandali pa si Shuvi tumulong naman kay Joaquin sa kusina. Bingi ako sa kailan kong time. Congenital siya. So, as in, nung pinanganak ako. Habang abala si Shuvi, sina Lee at Lela nagsimula ng maghanda para sa gagawing sorpresa. Nalaman lang ng magulang ko na bingi ako dito when I was 4. God made you perfect though. I agree. Aba, I agree. Yes, of course. I'm gonna write all the names you followed. Yung youngest namin, she has special needs. Ano siya, speech delay. And may mild autism siya. Hindi siya marunong mag-communicate. Madalas siya magkaroon ng tantrums. Maraming kagaya sa'yo na you will be an example na, okay lang naman pala. Thank you. That made me feel better. Ilang sandali pa tinipon na ni Lee at Lela ang lahat. Am I gonna go home? I feel like I'm gonna go home. So, Dahil ginawa niyo po kami ng talk show, Ate Shuvi, ngayon naman kami ang magiging host niyo. Shuvi-Duvi Show! Tonight is gonna be all about you. Ready ka na, Magsisimula tayo sa first housemate na pipiliin ni Ate Shuvi. So may mga kasama po ako. Short lang po siyang kanta para po sa inyo. So namugustuhan tayo. S is for the way your light shine bright. H is for the hugs you give to us. You are very one of a kind. V is for your very gorgeous smile. E is for the way your eyes shine bright. And E is for the words that look up to you. Ate Shuvi, we love you. Ate Shuvi, we're grateful for you. We love you. At nagpakitang gilas na ang mga may inihandang performance para kay Shuvi. Grabe tong boy band ni Kuya. Cause when we had to say goodbye, 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 hello. And I really miss when we said hi and hi and hi and hi, hello. I know it hurts, but I have to let go. Parang anghel na. Ano yan? Ay, wala na timing. Parang telenovela. Sa ganda, agaw tingin na lang kita. Ate Shuvi, Ate Shuvi, Ate Shuvi! Iiwan mo na ba kami ngayong gabi? Please, wag muna! Dito ka muna sa aming tabi. Ate Shuvi, asin ka ba? Bakit? Kasi I love you a lot! Maraming salamat dahil napaka-positive mong tao. You've come so far, Ate Shuvi, and ako personally, I'm so proud of you. Tandaan mo, meron ka ng bagong 16 housemates na nagmamahal at nagsusuporta sa'yo. And ate, pag dumating man yung araw na you're doubting yourself, you're doubting your goodness, sana isipin mo kaming mga kabataan na ikaw ang inspirasyon namin. So salamat ate, and we love you so much. Inihanda ng housemates para kay Shuvi. Ate Shuvi, even if I don't know you outside, I got to know you here po, and I can say na I got to meet a good person po. And thank you po, Ate Shuvi. Ang Binibining Pogita! Girls, ano ba ang type nyo sa isang lalaki? Small. Check! White. Check! Pangit. So check! Ate, gusto lang din po sabihin na lahat po ng advice niyo po sa akin, dadaling ko po yun sa panghabang buhay. I will always thank God na binigay ka po niya sa amin, tita. I love you. Si Ate Shuvi, amin niya po talaga pinarealize at tinuro po sa akin. Na-inspire talaga ako na kahit na redirect ka from the medical field to showbiz, you still found a way to save lives. And you added another goal of mine, which is also to save lives and to inspire, especially bilang special needs. And we love you so much.
refreshing po, kuya, yung pagdating po ni Ate Shuvi po, kuya. Mas naging light po talaga, kuya, yung bahay po dahil po sa kanya. Sumunod na nagbigay ng mensahe si Inigo. Kayo po yung naging tulay para sa amin. And mas naintindihan ko po yung mga nararamdaman ng mga babae ngayon. And we really grew stronger from this. So, thank you po. Thank you. Maya-maya pa, si Shuvi nagbigay ng mensahe sa housemates. Teens, thank you. Kung sa tingin ninyo napasaya ko kayo, for me, it's the other way around. Kinailangan ko to. As an ate, I'm just really proud of how you've overcome those trials. Ayoko pa siyang umalis. She was the most perfect person na pumasok in times of trouble. Nago ni Kuya ang buhay ko. So sana mabago din yung buhay niyo. And pag nakamit niyo yun, sana wag niyong kalimutan na si Kuya lahat may gawa nun. Mas maging magandang ehemplo kayo ng kabataan. Sana napasaya ko kayo sa konting time na meron ako with you. I love you and samji tayo after. Shuvi, magpaalam na sa iyong mga kasamang mga housemates. Love you, love you. Sa pagbigay ko po ng daan sa kanila para mas maintindihan yung isa't isa, kuya, masarap po siya sa pakiramdam, kuya, na parang may purpose po ako dito sa bahay mo, kuya. At feeling ko po yung purpose na yun ay nagawa ko po, kuya, sa maikling panahon po dito, kuya. Shuvi, sa likod ng schedule mo, sinigurado mo na libre ka. Ikaw din nagbigay ng mga schedule na yun, eh. Ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Mga kapamilya at mga kapuso, iniimbitahan ko po kayong lahat manood ng Call Me Mother po sa December 25 na po yan. Ngayon pa lang, kinocongratulate na kita, Shuvi, sa pelikula ninyo. Thank you, kuya. Shuvi, ang aking island ate ng Cebu. Ipinagmamalaki ko ang pagiging ate mo mula sa pag-aalaga at pagsasakripisyo para sa iyong mga kapatid. Ngayon, ate ka na rin sa aking mga housemates. Alam ko, kinailangan mo din ang paghingang ito mula sa ingay ng mundong kinabibilangan mo. Kaya sana, sa muli na pagbabalik mo sa outside world, itbitin mo sa puso mo ang tagumpay ng pagbabahagi ng iyong sarili at lagi mong tatandaan. I am very proud of you. Mahal na mahal ko po kayo, kuya. Maraming salamat po sa pagbabago ng buhay ko. Muli, maraming salamat at hanggang sa muli, aking house guest, Shuvi. Computer, turn on all lights. Okay. Miguel naman, di niya sasabihin. Di pala nakasaksak. Ano guys, hotdog tayo mamaya? Dinner. Yeah! Me. 2 hotdogs. Dapat one. 1 lang? Yeah. Okay. Hindi natin kaya to eh. Ilang sandali pa si Nelly at Fred pinatawag sa confession room. Weekly Task Leader! Magandang araw, boys. Magandang araw po, kuya! Boys, Yes po, kuya. ibibigay ko na ang susunod niyong weekly task. At dahil dyan, kayong dalawa ang leader. Let's go! Basahin niyo na yung sulat. Dami mo
Housemates, para sa inyong 7th weekly task na tatawagin kong patong-patong na presents. Bilang mga Christmas elves, ay kailangan nyo mapagpatong-patong ang 16 na regalo na matatagpuan sa ilalim ng Christmas tree. Good luck, Big Brother! Kuya, sina Fred at Lee, tinipon ng lahat para ibahagi ang magiging weekly task. Good luck, Big Brother! Ilang sandali pa ang housemates, kinuha na ang kanilang costumes. Nabigla po ako na naka-costume pa po kami. Tapos, very Christmas yung theme talaga. Maya-maya pa ang girls tila na-excite sa kanilang costumes. 1, 2, 3, go! Ilang sandali pa ang girls at boys naghamunan na mag-showdown. Sobrang random lang po, kuya, kasi at first, nagsasayawan lang po kami, kuya, kaming mga girls. May dance battle na po kami na girls versus boys, kuya, kaya nakakatuwa lang po. Sina Fred at Princess ang sumunod na nagtapat. Sobrang na-excite po ako kasi parang yung Christmas party lang po sa school. Tuwa rin po ako na nakasayaw ko rin po si Carmel. Hindi na po dance battle. Yun parang naging just have fun. Maya-maya, sina Lela at Inigo naman ang nagharap. Sobrang tawang-tawa din po ako sa gilid kasi po ang dami pong nangyayari. Hindi ko po alam kung ano mararamdaman ko. At nang sina Caprice at Heath na ang nagharap, Inabahan po ako kasi dance battle po pala. Sobrang saya po ng dance battle namin kanina. It's so light, it's so fun, and everybody just had so much fun.